Ecclesiastes 3:12. I know the best thing we can do is to always enjoy life. Meron kung minsan na malaking misunderstanding ang mga tao tungkol sa spiritualidad. Nakakala nila ito'y laging pagdurusa, pagtitiis, puro kasalatan, glorification of suffering and poverty. But God likes us to enjoy life. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ang pahiram na buhay sa mundong ito ay upang tamasahin ang lahat ng inilaan niyang magagandang bagay sa mundong ito. Kaya ang espiritualidad ay hindi lang para sa kabilang buhay, kundi para din dito. But spirituality and enjoyment even of the material world requires minimum, at least minimal, physical supplies. Kailangan ng tao na ang kanyang mga pangangailangan ay matustusan upang ang kanyang buhay ay maging maluwag at kung maaari pa nga ay masagana. Ang pag-aaral natin ngayon tungkol sa isang madalas na hindi naintindihan ng mga taong issue, money in the Bible. Ano ba ang mga katuruan ng Biblia tungkol sa pananalapi? Panginoon, salamat po dahil maganda ang layo ninyo sa amin at gusto nyo kaming tumamasa ng magagandang karanasan sa buhay. Buksan niyo pong aming mata, ang aming puso sa inyong mga katuruan at nang sa gayon, lalo pa naming maunawa ang kahulugan ng isang masaganang buhay at kung paano ito natatamasa. Lord, be our teacher, our speaker. Patawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan, punuan niyo po kami at ngayon humihingi kami ng kaliwanagan. Teach us, lead us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Love for money, not money, is the root of all evils. Yan ang isang dapat ituwid. Akala ng mga tao, pagka ikay makadiyos, ikaw ay spiritual, dapat wala kang pag-ibig sa pera at ayaw na ayaw mo na magkapera. Pero yung pagsamba sa pera ang masama, hindi yung pera mismo. 1 Timothy 6:10, the love of money causes all kinds of trouble. So, love making money, love using money, love sharing money, but do not love money itself. Sabi nga ng iba, use money to love people, do not use people to love money. Doon sumasama ang issue ng pera kung ang tao ay ating ipinapailalim sa pera at ginagamit natin ng tao para sa pag-ibig sa pera, imbes gamitin ang pera para ibigin ang tao. Once that is clear in people's minds, we will stop demonizing the enterprise of making wealth. Marami kasi talaga, lalo ng mga unang panahon ng Kristyanismo, tang nilang isinumpa ang lahat ng bagay na material. Umuso yung mga monastic living. Nung ang Kristyanismo po kasi ay sinimulang sponsoran, suportahan ng Emperor of Rome noong mga 300 years after Jesus, na-spoil ang mga bishops. Ginastos sa mga pera ng imperyo ng Roma nung ang Roma ay naging Kristiyano para sa pagpapagawa ng mga maluluhong mga simbahan, para bigyan ng mga maluluhong buhay ang mga pari at ang mga bishops, para sobrang maging materialistic ang church. So there were Christians who reacted to that with monasticism, yung nabubuhay sa mga pinakasimpleng-simple lang, nagkulong sila, humiwalay sa mundo, nagtago sa likod ng mga pader upang mabuhay ng napakasimple. May mga tao pa nga na buong buhay hindi bumabasa, kanilang nilagyan ng mga matatarik na mga post-it, nando lang sila sa dulo ng mga pedestal na yun hanggang mamatay, sa paglayo nila sa sanlibutan dahil nakita nilang sobrang naging maluho ang mga relihiyoso. Pero hindi yung reaksyon na yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. It's an overreaction. Because the Lord would like us to enjoy food. The Lord would like us to enjoy things that money can buy. The Lord would like us to enjoy comfort. Huwag lang to the point that we place money above people, that we place the making of money and the enterprise of wealth above goodness and kindness. Pero kung yun ay napagsasabay, at lalo't mas mataas pa rin lalo ang ating pagmamahal sa kapwa at pagiging maibigin, it is good to make wealth. Hindi dapat masamain ng taong espiritual. One who willfully does not make money should not eat.
Napakalinaw ng turo ni Pablo, 2 Thessalonians 3:10. We also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Bihirang Kristiyano ang nakakaunawa nitong teaching na ito, lalong-lalo na bihira yung sumusunod sa magandang turo na ito ni Pablo. Hindi ibig sabihin na pag hindi ka nagtrabaho ngayon, hindi ka papakainin ngayon. Hindi ibig sabihin na pag 3 buwan ka nang walang trabaho, ay hindi ka napapakainin. Ang ibig sabihin ay, pag may tao who in a systematic, habitual way makes laziness his lifestyle, hindi siya dapat suportahan. Siyempre, hindi literal na hindi magtatrabaho, hindi papakainin. Kasi may mga taong may sakit, hindi nakakapagtrabaho. Merong sobrang tanda, may sobrang bata. O kaya merong talagang inaalat lang sa buhay, ang tagal na walang kita. Hindi ito yung hindi papakanin. Kundi yung mga taong sinasadyang maging batugan, buong buhay ang tamad-tamad. Lahat ng pagkakataong ibinibigay mo sa kanya ay sinasayang. Ang gusto lamang ay kumain, gumastos, magpasarap, ayaw maghanap buhay. Inaalok mo ng trabaho, ayaw magtrabaho. May trabaho na, natatanggal pa dahil laging huli, laging tamad, laging palasagot, paladabog. Yun ang hindi dapat suportahan. At sa ating lipunan, na tinatawag nating predominantly Christian nation, marami hindi sumusunod sa katuruan na ito. Tayo yung mga konsentidor sa mga batugang anak, kapatid. Mga magulang na yung mga tamad na anak ay pilit na pinasusuportahan sa masisipag na anak. Hindi yan godliness. Paano madadala ang mga tamad? Paano matututo yung mga talagang ayaw magsikap? Yung mga pinagtatrabaho mo, hindi minamahal ang trabaho nila. Justice means that bad behavior must be punished. Hindi mo siya hahampasin, hindi mo siya papatayin, pero tigilan mo ang kasusuporta dahil lalo lang siyang nagiging tamad. Dapat siyang makaranas magutom. Dapat siyang makaranas mahirapan, hindi lagi mong inililigtas sa hirap. Tuloy, nagiging baliwala na sa kanya ang iyong pagtulong, nagiging tungkulin mo na. Sabi ni Pablo, if anyone does not work, he should not eat. And remember, this is lifestyle of laziness, not momentary unproductivity, which can happen even to the best workers. It can happen to the best people. Dumadaan yung panahon na talagang hindi tayo pinapalad na kumita, hindi yun ang tinutukoy dyan. Yung sinasadyang magpakatamad, sumandal, at umasa sa iba. Lack of money leads to more poverty. Suriin ninyo mga kapatid, yung walang pera, lalong naghihirap. At madalas yung may pera na, yun pa ang lalong nagkakapera. Tapos minamasama mo ang mayaman, payaman ng payaman, ang mahirap, pahirap ng pahirap. Pero bakit? Liban na lang ang dahilan nun ay political oppression. Liban na lang ang dahilan nun ay systematic social injustice na pinaiiral ng mga batas, kaugalian ng isang bansa o lipunan. Madalas ang dahilan nun, personal responsibility of the person who is becoming poorer and poorer. Ayon mismo sa Panginoong Jesus, Matthew 25:29, everyone who has something will be given more, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. Ang meron na daw, sabi ni Jesus, ay bibigyan pa. At yung wala na nga, babawian pa ng konting nasa sa kanila. Alam natin na ang konteksto nito ay yung mga taong binigyan ng Panginoon ng pagkakataong kumita. Binigyan niya ng iba't ibang dami ng puhunan. Yung binigyan niya ng ganitong puhunan na doble. Kaya sabi niya, sa'yo na yan, bibigyan pa kita ng ganyan pang additional na puhunan. At yung binigyan niya ng konti, hindi man lamang kumilos, hindi man lang nag-invest, sinosoli lang sa kanya yung konting ibinigay na puhunan, binawi yon at ibinigay dun sa kumita na at marami ng kinita. At sinabi ng Panginoon, konti na nga ang nasa iyo, hindi mo pa pinarami, hindi ka bagay bigyan kahit konti, dapat bawiin sa iyo. Kay Jesus nanggaling ang mga katuruan na ito. Ang pinakamabait, the perfect representation of God. Ibig sabihin, ang kabaitan na ito, gantimpalaan ng masipag at huwag na huwag gagantimpalaan ang tamad. Hindi yon Christian value. Those who don't work enough, those who don't multiply what is given them,
Those who not value the opportunities given them should be deprived of the little that they have. At nangyayari yan, mahirap na nga, nagkaroon ng trabaho, magnanakaw pa. O kaya kung hindi man material ang nanakawin, oras. Darating ng huli o alis ng maaga o magpepetics. Kunwari nagtatrabaho pero hindi naman. Gusto makakuha ng kumpletong bayad pero ayaw suklian ng kumpletong trabaho. Wala bang Diyos sa langit na nakakakita nito? Kaya makasweldo ka man ng buo na dinaya mo yung employer mo, napakahirap ba naman na biglang nahulog ka sa hagdan at triple pa ang nagastos mo sa pagpaparipe ng iyong buto? Napakahirap pa na biglang nagkasakit ang iyong anak at binawian ka ng kutakot-takot kasi nang nanakaw ka ng ipinapakain sa kanya. Merong katarungan at ang katarungan yan nagsasabi, the good will be rewarded, the bad will be punished. Bad behavior will always get punished because God is alive and well and God knows what's happening in every corner of the world. Kaya kung tayo'y laging kapos, huwag nating sisihin ang mga Kastila, ang mga Hapon, ang mga Amerikano. Huwag nating sisihin ang mga Chino. Una mong tingnan ang sarili mo, bakit ako ganito? Alaga naman ay pinanganak ako para sumpain ako ng Diyos na maghihirap. Na ang assignment ko ay maging mahirap, maralita, kapos. Walang inassign ng Diyos na ganon. Lahat binibigyan niya ng pagkakataon, pero ano ang ginagawa natin sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin? Kung minsan mukhang walang kwentang pagkakataon, pinalampas mo, yung pala ang pinto na magbubukas para sa maraming magagandang pagkakataon, pero binaliwala mo kasi sa simula pa lang gusto mo agad, big time. Hindi ka happy sa konti mo nang kita, sa konting pagsisikap. But lack of money leads to more poverty. That is a spiritual law. Money is the answer to everything. Or if you like to modify it, to at least many things. Sagot ang pera sa halos lahat ng suliranin ng tao. Halos. Hindi naman lahat. Siyempre yung Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Siyempre it's an exaggerated language. Ganda naman ang language sa Bible. Hindi mo kailangan laging gawing napakaliteral. Pero isipin nyo halos sa mga problema nyo ngayon, baka 8 out of 10 pera ang solusyon. Kumisan mukhang health problem, pero pera lang pala kasi pwede mo ipagamot. Pagka pala pwede ka magpahinga ng mahaba, gagaling naman yung sakit mo. Kaya ka pala hiniwalay ng asawa mo dahil lagi kayong walang kapera-pera, miserable na siya. Pag biglang dumami yung pera mo, biglang nai-inlove uli sa'yo. Kaya maraming nai-inlove sa mga pera. Diba? Maraming nalolotas ang pera, kaya hindi natin masamain ang pagkakaroon ng pera. At Bible lang may sabi, money is the answer for everything. Ang daming problema, ang pera lang pala ang sagot. Pera lang pala ang katapat. Kaya mahalaga, gumagawa ka ng pera. Money can make you cheerful about the future. Kung isang kita-kita mo, merong ngiti na talaga namang umiindak-indak sa pisngin ng isang tao. So, mapera ka, no? Meron ako minsan ang mukha parang hinihila ng lupa, pababa. Wala kang pera, no? Malakas magpapangit ang kawalan ng pera, alam nyo yon. Tingnan nyo yung mga mapera, magaganda. Krimen na daw ngayon na hindi ka pa maganda kung may pera ka eh. Kasi talagang malakas magpaganda. Kung hindi man o babayaran mo lahat ang nagpapaganda, payapa ang iyong loob, gaganda ka. Napakaraming pagtanda dahil sa pera. Patayin nyo ang ilaw, ang electric fan, patayin na. Magtipid ka ng tubig. Sobrang mantika ang ginagamit mo. Etc. etc. Puro tungkol sa pagtitipid yun. Na kung ang dami mo lang pera, papalampasin mo na, hindi ka tatanda. Nakabantay ka lang nakabantay sa kasambahay mo. O huwag mo nang plansyahin yan, pambakay lang yan, mahal ang kuryente. Ang daming issues tungkol sa pera. Tapos, hindi naman sinosolve ng mga tao yung kakulangan nila ng pera. Reklamo lang sila ng reklamo. Pero yung babae ng Proverbs 31, sabi ng Bible, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Sabi ng ibang versions, she can laugh at the days to come. Darating ang bill ng kuryente, nagtatatawa lang siya, kaya. Darating ang bill ng tubig, darating ang kung ano-ano, kaya. Kasi
malakas siyang kumita. Itong babae ng Proverbs 31, basahin yung mabuti yung Proverbs 31, marunong siya bumili ng bukid, marunong siya magpatanim, marunong siya magpaani, marunong siyang kumita. Marunong siya gumawa ng mga baro, nananahi siya, itinitinda niya. Marunong siyang magpaluto, marunong siyang mag-assign ng mga iuutos sa kanyang mga kasambahay. Marunong siya magpaandar ng kanyang bahay. Her children wake up and call her blessed. And her husband is proud of her because she is not only an A1 housewife, she is also great at making money. At pagka may tanim ka, may inaasahan kang aanihin. Meron kang idiniposito sa bangko, may inaasahan kang mabubunot pagkailangan. Pag may placements ka sa mga investment houses, you can be cheerful about the future. Of course, not always 100%. Kasi hindi naman lahat ng placements laging kumikita. Kumisan bumababa, tumataas. Pero alam mong may nakatanim. Hindi man tumubo lahat, mayroong tutubo, meron at meron. So ang tao na gumagawa ng hanap buhay, hopeful, positive, optimistic, and happy. Which brings us to a very important action. Make lots of money. Yan nga ang tinutukoy ng Proverbs 31, 10 to 31. It's about a lady who makes a lot of money and remains godly and kind and good. Meron ba tayo mga mentality, mga kapatid, to make money? Like last week, magkano ang perang na-produce nyo? Last month, last year. Meanwhile, may na-produce kayo o wala, magkano ang nagastos nyo last week? Siyempre, meron. Magkano nagastos nyo last month? At yan ang dahilan kaya maraming mahirap. Mas malaki ang gastos sa kinikita. O kaya maraming maralita kasi pinipilit pagkasyahin sa maraming pangangailangan ang konting kita pero hindi naman nag-iisip kung paano palalakihin ang kita. Nakokontento sa napakaliit na sweldo, yung pala very talented. May mga kilala pa nga ako na mamasukan sa napakaliit na sweldo, ang haba-habang oras ng trabaho. Sa probinsya pala nila, ang dami nilang lupain. Siko, bakit ka nagtsatsaga sa maliit na sweldo? Ay, may lupain kayo. Sabi, suwang-suwa na ako makakita ng halaman at hayop. Nagsawa ka? Yung mga tao nga, nagbabayad ng malaki para makakita ng mga halaman at hayop sa mga spa at sa mga resort. Nagtsatsaga ka, maraming ganon. May mga lupa sila sa probinsya, naglalaglagan yung mga santol. Samantala kung pupulutin mo yun, dadali mo sa palengke, magiging pera. Nabubulok ang mga baon ng nyog. Kung uulingin mo yun, isusupply mo sa mga palengke, magiging pera. May lugar naman, hindi mag-alaga ng baboy. Hindi mag-alaga ng manok. Tapos bili ng bili. Kaya kinakapos. Dapat lagi mong iniisip, kailangan ako magkapera. Meron tayong mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagdating dito, namimili ng kung ano-ano. Pagbalik doon, ibebenta niya. Uy, nabawi ang pamasahe. Mamimili ng kung ano-ano doon. Pagbalik dito, nagtitinda-tinda. Nabawi ang pasahe. May sobra pa. Dadaan sa Hong Kong, dadaan sa Bangkok. Magbabakasyon, pero mamimili ng kung ano-ano. Pagkakaperahan na naman niya. Kada kilos, may pera. May gastos, may pera. Hindi yung gastos. Tapos walang pera. Walang kinikita. Ang kakauwian nun, kahirapan. Importante, sabi sa Ecclesiastes 11:6, sow your seed in the morning, magtanim sa umaga, and in the evening, let your hands not be idle, maghanap pa ng ibang mapagkakakitaan sa gabi. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. In other words, don't put all of your eggs in one basket. Nagtanim ka na sa umaga, huwag na lang yan ang tungangaan mo. Paano kung hindi yung tumubo o mabulok o bumagyo? May iba ka dapat tinanim, may iba ka pang ginawa. Para pag hindi nag-click yung isa mong ginawa, may isa ka pang maasahan. Diversify, although not too much. Because too much diversification without knowing the special skills required to run your diverse interests, doon maraming nalulugi. But don't put all of your eggs in one basket. Pero alam nyo, maraming pamilya ganon. Isang tao lang ang nagtatrabaho sa buong pamilya, dun lang lahat sila umaasa. They put all of their eggs in one basket. Pagka biglang nagkasakit yun, na paralitiko o biglang kinuha ng Diyos, eto ngayon nakatunganga ang lahat ng tao kasi wala silang ibang hanap buhay. In fact, kaya pala namatay,
sa bigat ng dala sa buhay. Walang katuwang, siya lahat ang inaasahan. Mula sa pangtanggal ng tinga, dental floss, hanggang toothpaste, hanggang pagpapareband ng mga anak, hanggang sa pagpapaahit ng mga balahibo sa binti ng asawa, hanggang sa TV, hanggang sa kuryente, isa lang ang nagbabayad. Kaya tayo mahirap na bansa, ang daming umaasa sa konting nagtatrabaho. Hindi kasalanan niya ng mga Hapon. Hindi kasalanan niya Limahong o ni Magellan. Kasi konti ang productive. Sa bayan na ito, pag bata ka pa lang, naging reliable ka, masipag at naaasahan, kawawa ka buong buhay dahil dadaganan ka ng lahat ng kamag-anak mong linta. Naaasahan ng anak na ito, therefore, laging sa kanya iaasa. Hindi yung alam nyo, ang sipag ng kuya nyo, naaasahan, pagpahingahin naman natin siya. Hindi naman pati mga birthday ng anak nyo na hindi nyo na nga pinapalaki, iaasa nyo pa sa atin nyo. Kung wala kayong pera, huwag kayong mag-party. Wala kayong pera, nag-anak-anak kayo ng kaya aga-aga, tapos itong masipag nyong tamang kapatid, siya ang sasagot lahat, pati party. Paano siya aahon sa buhay? Tapos yung iba, nagpakalayo-layo na nga, na-invento naman ng text. Naku, ang lapit uli. Kaya yung mga iba, ang lesson nila, alam mo, kung talagang masipag ka, reliable ka, huwag kang masyadong tumulong agad. Kasi maa-identify ka na naaasahan at talagang ikaw ang aasahan. Hanggang mamatay ka. Maimportante yung turo ni Paul. If anyone does not work, he should not eat. Huwag konsintihin ang mga tamad. So, produce money. Always be conscious of producing it. Ang mga tao, anong laman ng utak? Gastos. Anong bibilhin? Hindi iniisip, ano kaya ang mapagkakitaan ngayong araw na ito? Ang iniisip ay, ano kaya ang bibilhin ko? Saan kaya tayo kakain? Saan tayo mamamasyal? Hindi yung, saan kaya tayo mamamasukan? Ano kayang negosyong papasukin natin ngayon? Nakakita na ba kayo ng kasama natin sa pamilya na aalis? Ay, maghahanap ako ng pagkakitaan. Baka may magpapahugas ng kotse, huhugasan ko, kumita man lang ako kahit 200, 300. Hindi. Wala namang kita. Pagbukasan ng mata, sabi sa'yo, saan tayo mamamasyal ngayon? Kaya mahirap yung mga batang hindi naman nag-e-entrega. Ano pong ulam? Anong ulam? Hangin ang ulam. Dahil wala kang kita. Mga mag-a-abroad ka, pagbalik mo humihingi ng pasalubong, wala namang pabaon. Nung ikaw ang magbabayad sa agency, bibili ng maleta, bibili ng jacket na maong, may ibinigay ba siya sa'yo? Wala. Nung uuwi ka na, pasalubong. Sabi ng matatanda, pag ang padala'y salita, ang uwi ay balita. Wala ka namang padala eh. So ang uwi sa'yo, bali-balita lang. Ay, alam mo, mahirap mamili ngayon. May mga terrorist sa palengke sa Middle East. O di balita ang uwi sa'yo. Huwag kayong uwi ng uwi kasi minsan kayo mag-uwi ng pasalubong. Taon-taon, duty nyo na yan. Hindi na kayo makakalaya. So always produce money and whenever you can, invest money. Sasabihin iba, kulang na ang panggastos namin, mag-i-invest pa. Yun nga eh, kulang ang panggastos niya ngayon, edi kulang din uli bukas yan, kuling uli habang buhay, kaya gumawa ka ng paraan na magkaroon ng investment. Save. That is also very important. Kahit konti lang ang pera mo, dapat a certain percent is saved. Kasi laging dinadagukan ka ng kapalaran ko minsan, nagkakaroon kayo ng sakit, may nangyayari, binabaha kayo, nilalahat, nasusunugan. Anong gagawin mo kung wala ka man lang kahit konting savings? And very importantly, tithes. Napakahalaga na nagbibigay tayo ng ikapu. Paano nakaka-produce ng wealth and tithing? Malakay 3:8-12 is very clear. Sabi ng Diyos, you people are robbing me, your God. And here you are asking, how are we robbing you? You are robbing me of the offerings and of the 10% that belongs to me. That's why your whole nation is under a curse. I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so you will have food in my house. So there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts
from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Everyone of every nation will talk about how I have blessed you and about your wonderful land. I, the Lord, all-powerful, have spoken. Ito ang hindi nadidiscover ng maraming, ang tagal-tagal ng mananampalataya, hindi pa ito sinusunod. Yung palang pagtatithe, nakakapagpayaman. Bakit? Sabi ni Lord, ang mga negosyo nyo aalagaan ko. So kung agriculturist ka, sabi niya, bubugawin ko ang mga salot para walang maging abala sa pumumunga na yung mga tanim. At syempre, may equivalent yun. Kung trader ka, kung ikaw ay may employed, may ibang equivalent yun. Ang ibig sabihin lang ni Lord, I will bless your source of income. I will protect it from damages para talagang mamunga ng todo-todo. Bubuksan ko ang bintana ng langit at paaagusin sa inyo kutakot-takot na pagpapala na pag-uusapan kayo ng iba. Na ano nangyari? Bakit blessed na bless yung mga yan? Bakit sumagana? Dati katulad lang nating wala. Marunong pala mag-tithe. Tithing is as natural as gravity. Kasi Diyos ang may sabi. Maganda kung nauunawa natin kung bakit, pero kahit hindi nauunawa, sundin na lang at sabi ng Diyos, subukan niyo ako. Isipin mo, ang Diyos hahamunin kang subukan siya. Siguradong masusubukan siya dahil sinabi niya yon. At yan ang patotoo ng napakaraming matapat. Honest, faithful, correct tithing attracts God's blessing on one's livelihood and business. And without God's blessing, how will you survive? May restaurant ka, mapipilit mo ba mga tao magpasukan doon kung hindi sila itaboy ng Diyos na pumasok doon para katanggilikin? May tanim ka, mapipigil mo ba ang bagyo, ang salot? Ang Diyos ang kailangan natin para tayo matapos gawin ang humanly possible. We need God's blessing. You must work hard, but it's not enough. You need the blessing of God to bless your hard work. At sabi niya, kung matapat kayo, subukan niyo ako. Pag hindi ko naman kayo, pinasagana sa buhay. Abundance comes from God. So celebrate God-given abundance by being generous to the needs of other people, to the needs of your family, to the needs of strangers, and very especially to the needs of your nation and to the needs of your church. Ang Diyos, magaling na mathematician. Pagka ang binibigyan niya sa iyo, parang sobra sa iyong pangangailangan, ibig sabihin gagamitin ka niya para mabigyan yung iba. Hindi yung mga tamad, hindi yung mga batugan, yung mga worthy of your support and blessing. So you want to be abundant in life? One of the greatest secrets, is not really a big secret, give. Dahil ganun hininga. Pagka lang ikaw ay huminga palabas, doon lang nawawalan ng laman yung baga mo para makahinga ka paloob. Subukan mo huminga, mag-inhale. At huwag kang mag-exhale. Huwag kang magbigay. Sarilinin mo yung hininga mo. Pagka hindi sumabog ang iyong baga, nangasul ka at maninigas ka at mamamatay. Because life is in receiving and giving. Then you receive and you give. And you enter the circle of life of giving and receiving. When you don't give, how can you receive? Pagka ang iyong palad ay punong-puno ng mga lumang pagpapala, walang space ang bagong pagpapala, paano ka bibigyan? You've got to let it go. At pag nakita mo na yan, na-practice mo, napapatunayan mo, lalo ka magiging generous kasi alam mo na laging totoo ang pangako ng Diyos. Pero kailangan malaman mo munang totoo pala, sundin mo siya. Luke 6:38, if you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling into your lap. That way you treat others is the way you will be treated. Kung paano ka nakikitungo sa kapwa, ganun ka papakitunguhan ng langit. O paano ngayon kung ikaw ay laging nanlalamang? Tuwang-tuwa ka na nakaisa ka sa kapwa, paano ka itatrato ng langit? Pag nandadaya ka, kunwari nakikibuhat ka sa buhatan, yung palasingsingan mo lang na daliri ang nakahawak doon sa mabigat na, tapos kunwari pagod na pagod ka rin, pero nandadaya ka. Sa palagay mo, hindi yun alam ng langit. Sa mga pamilya, may gastusan. Meron ang kukunat. May sakit ang isang kamag-anak.
nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan at nagmamaang-maangan yung iba, yun na lang konting tumutulong ng laging naka-assign tumulong. So, syempre sila lagi din ang pagpapalain ng Diyos, kaya huwag kayo magtaka. Pare-pareho yung magulang, magkakapatid kayo, isa lang ang gumagastos, isa lang ang tumutulong, dahil sasabihin mo, maluwag naman si kuya. Bakit hindi ka ba ipinanganak ng nanay mo? Siya lang ba? So, dapat sa iyong sariling paraan, mapera ka man o hindi, tutulong ka. At kung wala ka maitulong na pera, at least your warm body, ikaw ang magbantay sa ospital kung hindi ikaw nagbabayad ng bills. Ikaw ang humimas-himas sa kanyang likod kung inuubo dahil wala ka namang maihimas na pera, himasin mo na lang ng palad mo. You should make up. Kailangan meron kang kontribusyon. At kung hindi man ikaw nagbibigay ng mga panggastos, ikaw naman yung mag-alaga nung ginagastos, pag malasakitan mo na hindi matapon, hindi masayang. Lahat ng taong tumatanggap ng pagpapala ay may pananagutan na magsukli ng pagpapala rin. Huwag niyong ina-assign lang, siya na lang kasi wala naman siyang asawa. Siya na lang ang pag-gastosin natin. Yun nga wala nga siyang asawa, tatanda siyang wala siyang pamilya, kaya kailangan may savings siya. Kasi ikaw yung 4 na anak mo, iaasa mo sa kanya ang pagpapaaral. Tapos paglaki, ikaw ang sinusuportahan ng mga anak mo, hindi naman siya. Napaka-unfair kuminsan ng mga pamilya. Kung maasa-asahan natin yung mga reliable, kulang na lang patayin natin, istrohin ng lalamunan niya at ng masuksik natin ang dugo niya. Kaya kawawa ang mga responsabling tao. Minsan pag sasabihin mo yung mga ganyan, masasaktan pa. May gana ka pang masaktan? Ang kapal-kapal mo pag nangihingi ka, tapos pag nakakarinig ka ng salita, ang nipis. Baligtad. Dapat ang tao talaga naliligalig, nagugulo para malaman niya ang kanyang kalagayan sa buhay at maging totoong tao. Ang totoong tao, hindi lang tanggap ng tanggap. Meron naman, binibigyan na nga niya itong isang mahirap at naghihirap. Gusto mo pati ikaw bigyan pa. Nainggit ka pa, hindi ka na nga nagbibigay. Gusto mo pati ikaw bigyan din. So sige, doblehin mo ang pahirap doon sa tumutulong. Maiinggit ka pa, magsiselos ka pa. Bakit siya binibigyan mo ako hindi? Mabuti nga kahit yung isa nabibigyan. Ikaw ba nagbibigay doon sa binibigyan? Hindi naman. Gusto mo pati ikaw tatanggap pa. Maraming mga selfish, maramot, mapanglamang. Pero alam nyo ang lahat ng yan, nababawian din. Pag ang lang nanglalamang ka, lagi ka na lang gusto mo, mas makasarili, bigla-bigla na lang na may nangyayari sa'yo na napakalaking hampas ng langit. Na lahat ng kawaisan mo, lahat ng panlalamang mo nabawi, lugi ka pa. Kasi, may Diyos. At ang Diyos is the greatest accountant. Debit, credit, dapat balance. Nagbabalance ang lahat. Kaya huwag ka rin kayong matakot na kayo mabait dahil mabait din ang Diyos sa inyo. Pero yung mga akala nila, nakalamang sila dahil sila nakaligtas sa gastos, nakalamang pa, may bawi yan. At mahigpit. Napakalakas at napakasakit ng hampas ng langit. Huwag nating hihintayin yun. Share. It is important to share. 2 Corinthians 1:4, He comforts us when we are in trouble so that we can share the same comfort with others in trouble. Pag tayo binibigyan ng Diyos ng ginhawa, hindi lang para sa atin yon. Pinapaginhawa tayo, pinapatulog, pinapahinga, pinapalakas para makatulong naman tayo sa kapwa na sila'y bigyan din ng pahinga, palakasin din sila, dahil kaya na natin, dahil una na tayong tumanggap sa Diyos. Tuwing may ibinibigay sa inyong pagpapala ang Diyos, ang lagi niyong tanong, Lord, hindi lang sa akin to, I'm sure, sino pa po ang gusto niyong bigyan ko na bahaginan ko ng pagpapalang ito? Kailangan God-led ang pagpili, kasi pag ibinigay mo sa mga undeserving, sa mga tamad, baka pati ikaw hindi nabigyan ng blessing. Kasi sinasayang mo rin. God is God of justice. Therefore, money handled well makes more money. Pagka maganda ang pagmamamahala mo sa iyong pananalapi, dadami ang iyong kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mark 4:25, everyone who has something will be given more. But people who don't have anything will lose what little they have. Those who work hard, those who work well, those who work smartly, will be the ones who will have more. It is important to appreciate blessings. Because God's blessings
make rich. Pag binless ka ni Lord, nakakapagpayaman, hindi lang ng bulsa, nakakapagpayaman ng isip, nakakapagpayaman ng puso. Proverbs 10:22, when the Lord blesses you with riches, you will have nothing to regret. Enjoyan mo, and don't apologize. Yung mga iba, ang hilig nilang tumulong mamapak ng pinundar mo, hindi naman sila kasama sa pagpupundar noon. That is wrong. Huwag kayong maiinggit sa tao na nag-e-enjoy ng bunga ng tanim naman niya. Hindi nakakainggit yon. Dapat yon gawin niyo siyang huwaran para magtanim din kayo. Hindi pa huli ang lahat. Yes, merong matagal magbunga. Halimbawa, puno ng mangga. Halimbawa, puno ng nyog. Pero meron din madali, puno ng kamatis. Ilang linggo lang, mamumunga na yon. Kaya kahit na medyo matanda ka na, pwede ka pa magtanim, pwede ka pa mag-invest. Kasi meron naman mga short-term investment sa buhay. Pero kailangan invest ka ng invest. God is involved in our economic life. God is directly participating in our finances. 1 Samuel 2:7, our Lord, you are the one who makes us rich or poor. Hindi ibig sabihin na Diyos ang nag-a-assign, ikaw magiging mahirap, ikaw magiging mayaman. No. But God makes you rich by giving all the opportunities. And what you do with it, in turn, makes you rich. Yung mga poor, God gives you opportunities. Kasi hindi mo pinapahalagahan. Therefore, God will make you poor. God does not decide to make you rich or poor. You decide with what God gives you. Kaya, generally speaking, pwede mong sabihin, it is God who makes us rich or poor. Because it is God who enables us. It is God who rewards good work. And it is also God who punishes work that is not good. That's why indirectly you can say it is God who makes us rich or poor. But really, what you do with God, what God gives you, is what makes you rich or poor. At dapat tayong makalaya sa mentality na ang lahat ibinibigay ng Diyos. Diyos ko, payamanin niyo po ako. Walang ganon. Ang tanong mo, Lord, ano pong ibinigay niyo sa aking skills? Ano ang opportunities na pwede kong maging akin dahil sa skills na to? Anong pwede kong gawin? At yun, kaya yaman. Hindi yung magic, payayamanin ka ng Diyos. Kailangan, kilalanin mo ang iyong sarili, operate according to how God gifted you, and then make your best. Hindi lahat ng tao, pare-pareho na magiging amount ng yaman, pero walang inassign ng Diyos na maging poor. Minsan, biktima tayo ng kagagawa ng iba, pero hindi ka naman biktima araw-araw. Madalas, ikaw na rin yung pumapayag maging biktima, kaya patuloy kang nagiging biktima. Paminsan-minsan lang tayo pwedeng biktimahin ng iba. Kadalasan, tayo na ang nambibiktima sa sarili natin, o nag-iimbita tayo na mambibiktima sa atin with our behavior, with our lifestyle. It is important to realize, man's obedience to the Lord's design, creation, law, makes him poor or rich. Kung ano ang pagsunod mo sa Diyos. Mayroong mga cut out for this kind of industry, may cut out for this kind of work. Dapat sundin natin yung likas na ginawa sa atin ng Diyos. Kung minsan, nagtatrabaho ka lang ng ayaw mo para mag-survive, para magkaroon ng konting puhunan, and then, gagawin mo na talaga yung gusto mo, yung likas sa'yo, dun ka aasenso. Hindi ka aasenso kahit ang hirap-hirap ng trabaho mo, no matter how hard you work, if you are in the wrong place. Kasi, kung orchid ka, forest orchid, kahit ang ganda-ganda mong variety, pag inilagay ka sa init ng araw, malulukoy ka kasi wala ka sa tamang lugar. Kung ikay water lily, inilagay ka sa tuyong-tuyong lupa, hindi ka mamumulaklak. Kailangan hanapin mo yung tamang lugar. Kaya hindi dapat naiinggit ka o nanggagaya. Wow! Umunlad ang negosyo ng ating kapitbahay na bukupay. So lahat may bukupay. Wow, may water station ang ating kapitbahay. Lahat may water station. May nagtayo ng hot pandesal. Lahat may hot pandesal. May nagtayo ng inihaw na manok. Lahat may inihaw na manok. Kaya after 6 months, lugi sila lahat. Hindi mo kasi iniisip, ano ba yung gusto kong gawin? Ano yung bagay sa akin? Anong negosyo? Kung walang nakita mo, kumikita siya, kokopyahin mo. Eh, hindi naman yun ang iyong palad. Kailangan totoo ka sa iyong sarili. At kahit magkakapatid, iba-iba ng gifts yan. Kahit anak ka ng dentista, hindi laging natural lang na asahan na magiging dentista ka rin.
Kasi meron ka namang lola sa kabilang side na hindi naman pala dentista, iba naman ang talent niya. Gumawa halimbawa ng bukayo. Imagine kung naging bukayo queen ka, nagpaka-specialize ka sa bukayo, imbes mag-dentista ka dyan, hindi pala yun ang calling mo. Dapat hanapin mo kung anong calling mo. Yung nagyamanan, they specialize in something they are good at. Hindi ko mo kumikita yung iba, kukopyahin mo. Nakakasira sa negosyo yun, magkakamuka. Proverbs 15:6, good people become wealthy, but those who are evil will lose what they have. Paulit-ulit yan, yung team na yan. There's a direct correspondence, there's a direct relationship between godliness and finances. Pagka good ka, giginhawa ka sa buhay. Pero anong ibig sabihin ng good? Yung laging praise the Lord, hallelujah, yung ba yung good? Good also means wise planters. Magaling ka magtanim, kung anong kailangan itanim sa lupa na yon, sa panahon na yon, sa klima na yon, yun ang tinatanim mo, hindi ka basta tanim ng tanim. Good also means wise traders. Marunong kang mag-trade, mga lakal. Good merchants. Good workers. Good investors. Yan ang ibig sabihin ng good, hindi lang yung mabait-bait mo. Kasi maraming mabait, maralita. Kasi hindi sila good investor, hindi sila good merchant. Mabait lang. Dapat magaling ka sa pag-handle ng ibinibigay sa ng Diyos sa kakayahan. Sabi sa Ecclesiastes 5:18-20, what is the best thing to do in the short life that God has given us? I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. Nakita nyo? Eating, consumption. Drinking, consumption. And then, working hard. Earning. Yung iba ang galing-galing lang sa eating and drinking and sleeping. Walang working hard. In fact, they are hardly working. Hindi balance. Kailangan marunong ka mag-consume at marunong ka mag-produce. This is what God intends for us to do. Suppose you are very rich and able to enjoy everything you own. Then go ahead and enjoy working hard. Nakita niyo, enjoy working hard. This is God's gift to you. God will keep you so happy that you won't have time to worry about each day. Magkakambal ang ginhawa sa buhay at hard work. Hindi pwedeng ginhawa lang. Meron naman, hard work talaga. Buong buhay na kuba kakatrabaho. Pero ba't hindi pa rin maluwag? Kasi di ba sabi natin, dapat wise ka, wise planter. Hindi ka lang ng tanim, ayaw namang bumunga. Tanim ka pa rin ng tanim. Hirap na sa trabaho mo, hindi ka pa nakakaahon, nandiyan ka pa rin. Dapat gumagamit ka ng wisdom. Wise investor ka. Ang pinag-i-investan mo, yung tama. It's not enough to work hard. You have to work smart. Maraming tao hardworking, pero hindi umaahon sa buhay. It's not enough to work hard. You have to be smart, and you have to be correct, and you've got to have a good method. Hindi sapat na pinapawisan ka. Dapat may magandang pinupuntahan ang iyong pinagpapawisan para marami kang ani sa buhay. At sabi dito sa Ecclesiastes, kung pinayaman ka ng Diyos, dahil tama ka magtrabaho, then enjoy it. Don't feel guilty. Don't even apologize. Ecclesiastes 3:12, I know the best thing we can do is to always enjoy life. May kasama yan na presumption because it is hard to enjoy life without money. It is hard to enjoy life if you're always worried about expenses and worried about the future. So kakambal ng enjoyment of life is hard, honest, godly, wise work. Kailangan meron nun. So do your best to and about and with money. Make, enjoy, and share the most money you could. Maiksi ang buhay na ito. Damihan ang kinikita. Pasobrahin sa pangangailangan para may lumampas sa inyong pangangailangan at meron tayong maipamigay sa mga deserving na tulungan. Stop supporting lazy people. Stop wasting your money on people that don't value it. Paaral ka ng paaral ng pamangkin na ayaw mag-aral. Ang daming gustong mag-aral. Kailangan marunong ka rin pumili. Hindi lahat ng tinutulungan mo, yun ang wise decision. Huwag kang mag-ipon ng tubig sa butas na balde. Walang mangyayari. At kung hindi ka masaya, kapatid, sa iyong kalagayan economically,
analyze it. It is not God's will for you to be poor and to be deprived. Sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it abundantly. But you've got to do your part. You've got to look into yourself and say, what am I good at? Don't retire too early. Yung iba akala nila, yung retirement money nila is enough. No, enough lang yun for the first 2 years. Pag humaba pa yung buhay mo, kukulangin na. Kailangan nag-iisip ka pa rin ng hanap buhay, pagkakakitaan. At mga kapatid, huwag niyong papakin yung pension ng retirees. They earned it all their lives. It is for the retirement, not for you. Ang retirement fund ng lola ay hindi pang enroll ng apo. Ang dapat magbayad ng enrollment ng apo, yung magulang niya, hindi yung lola. Ang retirement fund ni lolo, hindi pang debut ni apo. Kung walang debut, gusto pa bababa sa pagkalaki-laking hagdan, ang liit naman ng bahay. So, disproportionate na, no? Huwag mag-ilusyon, huwag magpantasya. Mabuhay sa katotohanan. Kaya nakita nyo, maraming mga ikinakasal after 30, 20, 40 years. Ang ganda-ganda ng kasalan. Kasi yung unang kasal nila, napakasimple. Ang sing-sing lang na ibinigay nila noon, yung pambukas ng Coca-Cola, yung lata. Pero ngayon, may mga brilyante na kasi umasenso. Kasi kaya na nila. Ang ibig sabihin lang, pag hindi nyo pa kaya, dun lang kayo sa kaya nyo. Do not desire more than what you deserve. Mabuhay sa reality. Huwag yung fantasy. Hindi ko mo yung pinsan mo, nag-debut sa 5-star hotel, magde-debut ka rin, tapos ang litit ng kita ng nanay mo, 3 taon niyang pagkakahirapan nyo para ka lamang bigyan ng fantasy. Debut? Kailangan makatotohanan tayo. Magtrabaho ka, magpayaman ka, at pag 48 ka na, doon ka mag-debut. Then bakit huli na? Ngayon ako nagkapera eh. Wow, palakpakan, kesa naman, wala kang kapera-pera, ang arte-arte mo. Kailangan ng tao hindi gumagasta ng higit sa kanyang kinikita para hindi tayo magdahok, para lumuwag tayo sa buhay. Ama namin, turuan niyo po kami. I-apply sa buhay yung mga katuruan ng Biblia tungkol sa pananalapi. Huwag kami magbanal-banalan na kunwari ayaw namin ng pera, pero panay naman ang utang namin. Turuan niyo kami, Lord, to make money decently, in a godly way, productively, with a lot of dignity. Nang sa gayon, hindi lang matustusan ang pangangailangan namin, sumobra pa ito at makapagbigay kami sa kapwa. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay. At kung may tinamaan, dapat tamaan. Magpasalamat tayo sa salita ng Diyos dahil itinutuwid niya tayo, tinuturuan, at ang mga sugat natin binubuklat, nilalanggas para pagalingin. Ama namin, give us enlightenment to apply in very practical terms these very godly teachings in the Bible about money. Be with the Lord in silent reflection.